May lupa ka nga, pero wala ka namang daan palabas. Sa ganitong sitwasyon, pwede mo bang pilitin ang kapitbahay mo na pagbigyan ka ng daan sa lupa niya? At kung may dalawang posibleng daan, alin ang pipiliin ng batas? Yung pinakamaiksi o yung mas makatarungan? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Sa kasong Kimen versus Court of Appeals, isang lupa ang nabili ng isang babae. Ngunit ito ay napalibutan ng ibang properties at walang direktang access sa kalsada. Sa madaling salita, ang lupa niya ay tinatawag na landlocked. Noong una, pinapayagan siyang dumaan sa lupa ng kanyang kamag-anak. Ngunit kalaunan ay hinarangan din ito. Dahil dito, napilitan siyang magsampa ng kaso upang humingi ng right of way, isang legal na karapatan na dumaan sa lupa ng iba kung kinakailangan. Ang tanong ngayon, pwede ba siyang bigyan ng daan kahit tutol ang may-ari ng lupa? At kung oo, saan dapat ilagay ang daan? Sinabi ng Korte Suprema na oo, may karapatan siyang humingi ng right of way. Ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ang pipili ng daan na gusto niya. May sinusunod na prinsipyo ang batas. Dito, naging malinaw ang isang mahalagang doktrina. Hindi laging pinakamaikling daan ang pipiliin. Ang mas mahalaga ay kung alin ang magdudulot ng mas kaunting pinsala. Sa kasong ito, may dalawang opsyon. Ang una ay dumaan sa isang ruta na mas maikli, pero kailangan namang gibain ang isang tindahang gawa sa matibay na materyales. Ang ikalawa ay mas mahaba ng kaunti, pero ang kapalit ay ang pagputol ng isang puno. Sa ganitong sitwasyon, pinili ng Korte Suprema ang pangalawang opsyon, ang daan na magdudulot ng mas konting pinsala. Ipinakita ng kasong ito na sa batas, hindi sapat na sabihin na mas maiksi ang isang ruta. Ang tunay na tanong ay kung alin ang mas makatarungan sa lahat ng apektado. Sa huli, ang aral ay malinaw. Kung ang lupa mo ay walang access sa kalsada at hindi mo kasalanan kung bakit ito naging isolated, may karapatan kang humingi ng right of way. Ngunit hindi ito absolute. Ang batas ang magtatakda kung saan ito ilalagay at palaging isa sa alang-alang ang pinakamaliit na pinsala sa iba. Kung gusto nyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share at subscribe sa ating channel. Dito, ang batas ay hindi lang komplikado, ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.